Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong 10 of Cups, 8 of Cups, the Tower, Ten of Cups, so meron tayo ditong pamilyado pero hindi sila kasal. Pamilyado, hindi kasal. So base sa clue, tingnan nyo kung para sa inyo ba itong reading or para sa kakilala nyo. Basta ang clue natin, pamilyado, hindi kasal. Pero may 7 of Swords tayo. Saka 8 of Pentacles. Ano yung 7 of Swords natin dito? Ano yung 7 of Swords? Hindi naman siya literally betrayal, dishonesty, or stealing of something. More like dun sa pamilyado, di ba? Hindi ko nga lang masabi kung sino yung buntis. Anak ba or yung asawang babae? Pero sa pamilyado may nililihim na pregnancy. Hindi pa masabi. So again, kung dito anak, baka asawa. Yung mismong nanay, nililihim niya dito sa 7 of Swords. Parang alam niya sa sarili niya buntis siya, pero hindi niya pa masabi. Hindi ko alam kung bakit di niya maamin. Ngayon, 8 of Pentacles. Pentacles, oo nga. 8 of Pentacles. Anong connect nito? Bakit nandito tong 8 of Pentacles? Baka anak to. Kasi education na to Education.
or engagement. Kasi kung engaged sila, baka surprise. Gusto niya i-surprise yung partner niya na bago sila ikasal buntis na siya. So maraming pwedeng case. So again, yung case natin dito ay yung anak ay buntis, or yung asawa, yung nanay mismo, kung engaged na sila. Kaya yun nga, parang gusto niya i-surprise yung asawa niya na bago sila ikasal buntis na siya. Kung engaged. Ngayon, ano itong 8 of Cups. So, pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. Minsan ito yung nauna bago to. Pero ito, hindi ito pwedeng ma-reshuffle. Ito lang yung nagre-reshuffle. Ito hindi. Kasi ito yung future outcome. Minsan hindi sila magkarugtong. Pagdating dito, magkarugtong pala. So, tingnan natin itong 8 of Cups. 6 of Swords. So, 8 of Cups, 6 of Swords, at Temperance. 8 of Cups. May 8 of Cups dito. Magkarugtong ba itong mga to? O hindi. Kasi kung anak to, anak yung buntis, well, at first, madi-disappoint yung magulang, di ba? Pero matatanggap din sa bandang huli. Ngayon, kung yung asawa, yung binabanggit kong engaged sila, ikakasal pa lang. Pero nabuntis nga. 6 of Swords, Temperance. Wala namang problem. Kasi part talaga ng pag-aasawa yung pregnancy, growth ng family, ng journey, ng marriage. So, yun, i-accept na lang dito na buntis nga. Buntis yung asawa. I-accept ng partner kung malaman na niya nung lalaki na buntis pala ulit yung asawa niya or kakanak sila ulit. Yun nga. Natanggapin na lang niya since ginusto naman din niya yun. So, yun. Papasok na tong balance in a way na wala namang problema. Although, sabihin natin malitang sahod or may financial issues, tingin ko mapag-uusapan naman. Sa Temperance, maayos din ang lahat. Gagawa ng paraan, di ba? Kasi nga, may harmony. So, ganun dating. Regardless kung anumang problema, maayos din dito. Lalo na kung financially,
or di pa ready yung lalaki. So again, maayos din regardless kung anong mang problema ang kaharapin or kinakarap na. So ngayon, the tower, ano to? The tower. The tower natin, no? Page, ano ba to? Swords. The devil? Ano kaya tong chaos? Magiging chaos na kasi may the devil ba naman? Chaos or crisis? Ano kaya to? Maganda kung i-clarify natin tong part na to. Parang may disaster. Na maaaring mangyari. Ito na kasi yung future outcome natin eh. Anong pwedeng kaharapin ng Gemini? Na parang problem. Kasi may dito restlessness. Dagdagan natin ng information para magets ko. So again, ulitin ko, pwede magkarugtong sila, pwede rin hindi. Basta ito yung future. Okay? Future outcome, regardless kung magkarugtong sila o hindi. Kasi may heart tayo dito. Di romance na yan. Disaster romance. Ngayon may flower, flower nga, or bouquet tayo dito. Tapos the devil. May tendency ng cheating. Oh my God. Pero more like lalaki yung mag-cheat. Whether ka-workmate tong third party, or ipagpapalit yung iba sa inyo sa someone na matanda na or mayaman. Yun yung magiging dito, restlessness. Kumbaga, mamomroblema yung babae dito sa pamilyado. Lagi niya isip-isipin tong nangyaring cheating. O pwede rin jealousy. So kung di pa to literal na cheating, di jealousy. So again, probably may other woman. So yung other woman ay pwedeng someone new, ka-workmate, or someone na mayaman or may posisyon sa trabaho. So again, ka-workmate, ano ba yung sinabi ko? Someone new, ka-workmate, mayaman, or may posisyon sa trabaho yung third party. OMG.
So again, yun yung chaos dito. Disaster ay all about relationship issues, love issues. Unexpected cheating or jealousy. Anyways, ang sad naman nun. So dahil sad, maglalagay tayo ng advice. Ito ang possible advice sa ganitong klaseng sitwasyon. So pwede pwede itong prediction or advice kasi depende sa kung anong lalabas dito eh. So kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Eto, you can always call on your natural confidence. Eto, you are strong, energetic, and ready to take on the world. Eto, be open to receive the healing and nurturing you need. Pero sa part na to, tong huli, gagamitan ko ng libro. Mas maganda kung may libro. So, libro gagamitin natin dito, diba? Death in reverse position. Parang, ay, kanina pala, no? The Tower. Sasabihin ko sana, ito na naman. The Tower nga pala yung isa. So, ano siya, no? Reverse na death card. So, mamay tayo neto ng makapagbasa-basa naman. Kahit bihira akong gagamitin. Death card 51. So, 51 ito. Reversed meaning. So, ang reversed meaning natin ay dito. Kaya lang yung ilaw. So, sabi stagnation, sameness, restraint. Sabi, you are not ready for change, or perhaps it isn't the right time. Are you resisting the change that needs to happen in your life? Slow down and reflect before taking action. Confront your issues that are blocking the change and recognize your own personal growth. Are you trying to revive something like an old relationship that you need to let go of? Ano nga lang yung ilaw eh, pasaway. Pero kung gusto nyo, i-post nyo na lang sa part na to. Kung gusto nyo basahin ulit. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Teka, yung dialogue na yun ay dito pala. Iba nga pala to. Oracle din kasi to eh. So sa part na to ay babasahin ko ba? Tulad nito, inspiration. Babasahin natin pero lalagyan din natin ng ibang card para mas detalyado. Tulad nito, vitality, wisdom. Ano yun?
So, di natin mag-gets. So, dahil di mag-gets, dagdag tayo nito. Ano yon? Fox. Crossroads. Vitality, wisdom. Crossroads. So, ang dating sa akin sa period na to ay magkakaroon ng lakas ng loob ang iba sa inyo na i-face ang mga kung ano-anong problema sa buhay, particular sa work. So, yun yung decision making dito ay all about pag-face ng problem sa topic ng work. At yun yung magsisilbing wisdom. So, ano pang mabubuo ko dito sa Fox natin? Pwede rin itong may kinalaman sa pagiging productive kung nagpo-procrastinate ang iba sa inyo. So, yun yung transition ay maging productive. Ngayon, dito na papasok itong sinabi ko kanina na dialogue. Dinagdag ko lang to kasi medyo mahaba pa yung time. So, dito na ako magka-cut. Anyways, babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi, intuition. Embrace your intuition and the power of the feminine divine. Trust your inner guidance. Herbs. Nature's gifts are abundant. Utilize herbs for healing and magic. At ang huli ay focus. Pero wait lang. Hindi ko yata nalagyan ng clue. Kung sino yung possible partner or zodiac sign na maaring tama ng reading na to kung kakilala man. Idadagdag pala natin yun. So, sabi, focus your energy, your intentions hold great power. So, idagdag natin yun. Ito yung possible partner ng Gemini sa reading na to. Leo. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol, ito ang possible sa zodiac sign niya. Aries. Isa sa fire sign, Aries ulit. Leo, Sagittarius. Specifically, Aries kasi mulit. Ito, Capricorn. Yung anak na baka buntis. Oh my God. Sino? Gemini, Virgo, Capricorn, Aquarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.